Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Lucena City sa may Quezon Province. At kaninang madaling araw ay mas lumakas pa or nag-intensify pa nga itong si Aghon. At sa ngayon, isa na itong ganap na tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 km per hour at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Patuloy ang paggalaw ni Aghon pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan na nasasakupan ang malaking bahagi ng Luzon ay nagdudulot ng mga malalakas na pag-ulan. Samantala, sa malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao ay inaasahan na natin ang generally improving weather conditions ngayong araw. At recap lang po tayo ng mga nakaraang landfall ni Bagyong Aghon. So yung latest landfall natin ay kagabi dito sa bahagi ng Torrijos sa may Marinduque. Ito yung ikapitong landfall. Kagabi po yan ng alas 10 ng gabi. At yung latest location po natin, mapapansin natin yung paggalaw na northwestward ni Bagyong Aghon. Yung latest location natin kaninang alas 4 ng umaga. Nandito na ito sa mga dagat baybayin ng Lucena City sa may Quezon. So anytime from now, more in particular within the next 3 hours, posibleng magkaroon ng pangwalong landfall itong si Aghon anywhere in this area. So dito sa mga lupa na napapaligiran itong bahagi ng Tayabas Bay, within the next 3 hours asahan po natin ang possible landfall sa mga lugar na ito. At ito nga yung latest track forecast natin para kay Bagyong Aghon. At makikita natin itong generally paggalaw ni Aghon northwestward. Nandito na ito sa bahagi ng Tayabas Bay sa may Quezon. Inaasahan natin ang paglandfall nito sa mainland Quezon area at magpapatuloy yung generally northward na paggalaw nito. Magdudulot ito ng malalakas na hangin at pag-ulan sa mainland Calabarzon. And within the next 24 hours, bukas ng madaling araw, so 2 a.m. yan ng Lunes, ay mag-emerge na ito sa bahagi o yung sa karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa. Nandito na ito sa coastal waters ng Kasiguran, Aurora for the next 24 hours. 24 hours after that ay bahagyang or magpapalit ng direksyon yung paggalaw ni Aghon. Magiging northeastward na yung paggalaw nito. Magsisimula na itong lalayo sa ating bansa. Ito yung tinatawag nating recurvature period. So 24 hours after that, or more in particular sa alas 2 ng umaga ng Tuesday, ay nandito na ito sa 325 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. At mas mag-accelerate pa or mas bibilis pa yung paggalaw ni Aghon at mas mag-intensify pa yung lakas nito, possibly into a severe tropical storm category, na kung saan by Wednesday next week ay madaling araw ng Wednesday in particular, yung possible location nito ay 970 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At dahil lumakas na nga bilang isang tropical storm itong si Aghon, ay nagtaas na rin tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang lugar ng southern Luzon. So nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 2 dito sa northern at central portions ng Quezon, kabila na dyan ang Polillo Islands. Samantala nananatili ang wind signal number 1 dito sa southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, itong eastern at southern portions ng Nueva Ecija at sa lalawigan ng Aurora. Nakataas rin ang signal number 1 sa eastern portion ng Pampanga, sa lalawigan ng Bulacan, dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa ng Quezon, sa area ng Rizal, Laguna, sa bahagi ng Cavite at sa Batangas. Signal number 1 rin nakataas dito sa northern portion ng Oriental Mindoro, sa bahagi ng Marinduque, dito sa Romblon, sa Camarines Provinces, Camarines Norte at Camarines Sur, itong northern portion ng Albay at sa Burias Island. So ano nga bang inaasahan natin magiging epekto ng malalakas na hangin? So posibleng mas malakas pa yung hangin nating maranasan, lalong-lalo na kung located tayo sa coastal areas. Ito yung ating mga dagat baybayin, o yung mountainous areas, ito naman yung mga bulubundukin na kung saan mas exposed po tayo sa mga hangin. So kung may wind signal number 2 tayo sa lugar, asahan natin ang minor to moderate impacts. So examples ng minor to moderate impacts, possible damages sa mga poorly built or yung mga
mga infrastructures or any buildings na gawa sa light materials, posible rin yung pagtumba ng mga maliliit na punong kahoy, and possible damages rin sa ating mga crops like rice and other agricultural products. Samantala, minimal to minor impacts naman ang posible nating maranasan sa mga lugar kung saan may nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1. And sa ngayon, base sa ating latest analysis, yung highest possible wind signal na posible pa rin nating itaas para kay Bagyong Aghon ay wind signal number 2. Para naman sa mga heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ni Aghon, ngayong araw, May 26, patuloy tayong makaranas ng intense torrential rains sa buong Quezon Province. So kabilang na dyan ang Polillo Islands, magpapatuloy ang mataas sa tsansa ng mga malalakas na pag-ulan na posible magdulot ng tuloy-tuloy na pagbaha or possible landslides. Samantala, heavy to intense rains naman ating mararanasan sa lalawigan ng Aurora, eastern portion ng Bulacan, sa mga areas rin or sa malaking bahagi pa ng Calabarzon dito sa Rizal, Laguna, dito sa Metro Manila at sa lalawigan ng Camarines Norte. Katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan naman, so moderate to heavy rains dito sa Nueva Ecija, sa rest of Bulacan, eastern portion ng Pampanga, sa ilang bahagi pa ng Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Burias Island at ang western portion ng Camarines Sur. So starting tomorrow, May 27, mapapansin po natin, unti-unti na mababawasan yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. So moderate to heavy rains lang ating posibleng maranasan sa eastern portion ng Isabela, northern portion of Aurora, and Polillo Island. So mapapansin po natin, malaking bahagi ng Luzon starting tomorrow, generally improving weather conditions na especially dito sa central at southern Luzon area. Gayunpaman, asan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may thunderstorm. So, since nakaranas na tayo ng mga pag-ulan for the past few days, posibleng saturated na yung mga lupa. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan in the coming days, posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha at landslides. Kaiba yung pag-ingat sa mga areas na nabanggit kanina, sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa, posible rin ang pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. And as of 5 AM today, nagtasa tayo ng gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa. More in particular sa malaking bahagi ng southern Luzon, inaasahan natin ang rough to very rough sea conditions dito sa isla ng Marinduque, buong Quezon, kabilang na dyan ang Polillo Islands, itong southern coast ng Batangas, at ang northern coast ng Camarines Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa nabanggit na lugar. Samantala, moderate to rough sea conditions naman ang ating mararanasan dito sa northern at eastern seaboards ng Luzon. So dito sa bahagi ng eastern seaboards ng northern, central at central Luzon, pati na rin dito sa seaboards ng Bicol region. At para sa mas detalyado explanation ng ating forecast track, inulit ko po, inaasahan natin ang pangwalo o yung masusunod na landfall scenario anywhere within itong southern portion ng Quezon within the next 3 hours. And over the next 12 hours, magpapatuloy yung paggalaw ni Aghon. Maapektuhan nito ang malaking bahagi ng mainland Calabarzon. So kabilang na dyan ang Polillo Islands. Especially dito sa Metro Manila, asahan natin ang posibleng epekto ng malalakas na hangin at ulan na dala ni Aghon. So Metro Manila and Calabarzon area for the next 12 hours, mararanasan natin ang epekto ng nasabing bagyo. And after that period ay lalabas na or mag-emerge na si Aghon dito sa karagatan sa silangang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Quezon, Aurora area, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. And after that, magsisimula na yung paggalaw nito papalayo sa ating bansa, generally northeastward. At during this period, posibleng manatili pa ito bilang isang tropical storm. At makikita po natin, since may interaction nga ito sa ating kalupaan sa area ng Metro Manila at Calabarzon, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad ng paghina nito into a tropical depression category. And starting from Monday throughout the rest of the forecast period, so from Monday to Thursday this week, inaasahan natin ang bahagyang pagbilis ni Aghon. So mag-accelerate po yung paggalaw ng nasabing bagyo at kasabay ng pag-accelerate nito ay ang paglakas rin nito bilang isang severe tropical storm category by Tuesday. Hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad ng intensification o yung further intensification into a typhoon category habang nasa loob pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat malayo na po itong si Aghon sa ating kalupaan in the event na mangyari ito.
And yung possible exit dito ng ating Philippine Area of Responsibility ay possibly between Wednesday and Thursday. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall advisories o yung mga heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.